Ito panawagan lang sa mga kababayan nating mga Pilipino. Narinig po natin ang statement ng ating mahal na Pastor Apollo C. Quiboloy. Sukdulan na po ang ginagawa ng mga gobyernong ito. Kalaban po namin at kalaban po nating lahat itong gobyerno, mga demonyong nakaupo dito. Hindi po namin nilalahat. Pero alam niyo po kung sino ang ibig kong sabihin. Sabay-sabay po tayong sumigaw, mga kapatid. Resign Bongbong Marcos. Liza Marcos, hawa sa among nasod. Tagalog yan, hindi niya naintindihan. Layas sa bansang ito kasi hindi ka namin kailangan. Isa kang salot ng bansang to. Tambaloslos, bago ka ma-heart attack, bumaba ka na sa posisyon mo. Riza Hontivirus, bago kumalat yung virus mo dyan sa Senado, wala ka ng kredibilidad, huwag ka na mag-ambisyon sa mataas na posisyon dahil hindi mangyayari yan. Bumaba ka na rin ngayon. Alam mo, ang turo sa amin ni Pastor, magmahalan, love your enemy, love even your neighbor as yourself, fruits of the Spirit. Pero dahil sa mga panggugurgur na ginagawa nyo sa amin dito sa Kingdom Nation, wala na po kami respeto sa inyo. Mga hinayupak kayo. Ano sabi sa Proverbs 29:2? When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Ayan ang nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Anong sigaw ng mga tao ngayon? Pulboronic ka, Presidente Bongbong Marcos. Hindi namin kailangan ng durugistang presidente. Wala kang naitulong, kundi pangkamkam sa lahat ng kaban ng bayan. Yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Kukunin nyo lahat ng kapangyarihan, ng pera ng mga tao. Dahil Dahil gusto nyong maghigante, mga hinayupak kayo. Mga traidor ng bayan. May example ako sa inyo dito. One example from the Bible illustrating the principle that when the wicked reign, ito from the Old Testament, nangyayari na ito noon pa. Ngayon, nangyayari ulit sa panahon ng itong Tambaloslos at saka Bongbong Marcos na to. When the wicked reign, the people mourn is found in the Old Testament, particularly during the reign of King Ahab and Queen Jezebel in the northern kingdom of Israel. The rule was characterized by idolatry, oppression, and injustice, which led to widespread suffering among the people. For instance, Ahab and Jezebel promoted the worship of Baal and Asherah, leading many Israelites astray from the worship of the true God. Additionally, they engaged in corrupt practices such as seizing Naboth's vineyard unjustly. Sa 1 Kings 21:1-16 ninyo yan makikita. So ito nangyari. During their reign, the prophet Elijah spoke out against the wickedness and foretold divine judgment upon them and the nation. The reign of Ahab and Jezebel serves as a poignant example in the Bible of how the leadership of the wicked can bring about suffering and mourning among the people. Ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Punong-puno ng pagdudusa dahil sa ginagawa ninyo. Wala nang freedom kami magsalita. Ginugurgur nyo ang gusto nyong gurgurin. Na siyang mas malaki ang kontribusyon dito sa ating bansa. Katulad na lamang ng aming mahal na pastor, former President Duterte, at Vice President Sara Duterte. Ang lalaki ng kontribusyon nila dito sa ating bansa. Tapos gugurgurin nyo lang ng ganyan dahil bakit? Gusto nyo maghiganti. Anong ginawa namin sa inyo? Dahil kami ang babag sa lahat ng mga gusto nyong mangyari na kunin lahat ng pera dito sa Pilipinas. Ng kaban ng bayan.
Yan ang totoo. Mga magnanakaw, mga smuggler. Totoo ba? Ito, question lang. Totoo ba that you are already promoting devil worship here in the Philippines? Mas masahol pa kay Lucifer kung ganyan ang ginagawa ninyo. We are a very prayerful people here in the Philippines. A Christian nation. Tas sasawsawan nyo ng demonic worship dyan sa Malacanang. May witchcraft pa kayo nalalaman dyan. Mga demonyo kayo. Kaya people of the Philippines, let's cry out. Resign Bongbong Marcos. Layas Lisa Marcos. Tambaloslos resigned, and Risa Hontiveros. No to Marcoses ever again. Mga salot kayo ng bansa. Yun lang. Ciao.